Hello viewers, welcome to this Anything Under podcast where we talk about literally anything under the sun. So, katulad ng nakaraang podcast, kung inyong napanood, this will be the part 2 of that mini-series technology. So, as you can see, we are again here at Bulacan Polytechnic College, our alma mater, ng kasamahan kong in-invite na guest today. And last time kasi, dun sa ating first series nitong mini-series na ito, ay tinakal natin all about digital transformation and drivers of change in technology. And then I believe last time, nag-iwan tayo ng question din doon. And that question is, how can organization integrate technology in their strategy? So to help me answer and talk about that question, I invited some of my college classmates na maganda na ang mga posisyon ngayon. So let me present to you. We have here Miss Rhea May Bello, ang Chief Operation Officer ng Virtuex Global. And then we have here Mr. John Vincent Granil, ang Chief Information Officer of BSB. So welcome to my podcast, and can you please greet our viewers? Hello everyone, my name is Rhea. Hello, I'm John Vincent Granil. Napakatipid nyo namang bumate. My God, pinagsama ko kayong dalawang tahimik. Medyo kabado pa kasi ngayon pa lang kami nag-guest dito sa podcast mong sikat na, grabe. Ay, hindi naman. 3 million followers lang naman. Wow. Mga chillax lang yung mga kasamahan ko ngayon. But together, as 3, we will answer the question na iniwan natin noong part 1 nitong mini-series na ito. So, let's start. So, in the past, diba, yung dati, so, yung pag-develop ng strategy, pag-develop ng strategy, ang ginagamit natin is yung strategic planning. Itong a highly structured approach sa pag-develop ng strategy. But with the changes happening all over us, no, sa rapid changes na na-experience natin, not only in technology but also in our everyday life, no, kailangan natin ng flexible pero focused na approach sa pag-develop ng isang strategy ng isang organization. Well, I am talking about strategy ganyan, di ba? Mabuting strategy, ano ba? What is strategy? So, yun, kalihot ka ng strategy yung Yes. mo, nalula naman ako doon. So, strategy is a plan or approach to achieve a specific goal. So, yun yung strategy. Dito involve yung decision making para makita ng isang company yung progress nila and makita din kung ano yung gusto nilang outcome ng kanilang goals. Yun. So, that's strategy. Yes, that's strategy. And, importante ba to? Ano ba yung importansya nitong strategy na ito? Yes, very important. Like, sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, kailangan natin ng strategy. Pero huwag na nating palakawakin. Unahin na natin yung business. So, for example, sa isang business, pag gagawa ka, hindi naman makikita mo yung future ng business mo, right? Yes. So, maski yung pang-araw-araw natin, hindi natin nakikita yung bukas, right? So, kailangan that meron kang strategy para sa company mo, para aware ka sa kung anong mga pwedeng mangyari. And kasi yung strategy, ito din yung magiging path or mapa ng isang company or organization para makita kung align ba yung plano nila para dun sa project na gusto nilang gawin. So, yun. Kaya masyadong importante yung strategy. Yes, and then importante din, no, na meron tayong good organizational strategy, not just strategy about the business but for the organization itself. Yes. Kailangan good yung strategy natin dyan. But my follow-up question about that is, what are the good characteristic or what are the characteristic rather of a good organizational strategy? Kung madami. Madami? Ilan? Mga 100? 7? 7. Okay, 7. lang naman. Good. Kaya naman. Kaya today. So, unahin na natin yung flexible. Sa paggawa ng strategy, dapat
flexible yung gagawin mong strategy para madali siyang maka-adapt sa changes, kumbaga, ng gagawin mo sa iyong organization or company. So, yun yung unang-una, flexible. Flexible. And second, dapat responsive. Ano ba yung responsive? So, dapat aware siya sa kung anong nangyayari sa labas ng organization. Dito na makikita yung sa market, environment, and sa environmental condition rather. Then, The internal, external, right? yes, dapat pag gagawa ka ng strategy, alam mo muna kung ano yung mga nangyayari sa labas para naman accurate yung gagawin mong strategy. And then, third, creative. So, Creative. yes, Kailangan ba may color dyan? yan, dapat Creative. colorful ang iyong strategy para naman mag-outstand siya sa kung saan-saan mang environment. And dito kasi, makaka-inspire ka din. Wow. Makaka-inspire ka din ng mga tauhan, like mga people inside your organization na gawin yung strategy na gusto mo. And number 4, challenging. Madaming natatakot pag nakakarinig sila ng word na challenging, di ba? Pero marami ring tao na mas na-i-inspire or mas natutuwa silang gawin yung isang bagay kapag na-challenge sila. So, yung strategy dapat, challenging din siya. So, ito yung magsaserve as motivation, kumbaga, para i-achieve nyo yung certain goal na para ma-improve yung isang organization. Okay. Then, number 5 is realistic. Lagi natin naririnig yung mga strategy, di ba? Yes. Pero hindi natin masyadong tinatandaan or di tayo masyadong aware kung yung strategy ba na gagawin natin na yun is realistic. Yes, baka And- may imposible yung strategy mo, Yun. pinahirapan mo yung sarili mo. Hindi lang sarili mo, kundi buong Buong kumpanya. organization, Oo. yes. So, sayang yung effort. So, kailangan iisipin mo muna kung yung strategy ba na gagawin mo is aligned dun sa company mo, sa organization, and that talaga realistic. Wag naman yung gawa lang na gawa ng strategy. And number 6 is dapat focus. Focus means dapat alam ng mga stakeholders, ng mga customers, and especially yung employees yung strategies para naman maipapaliwanag nila ng tama or magagawa nila ng tama and less yung errors para dun sa gagawin nyo na strategy. And lastly, engaging. Dapat siya, inline siya sa values and culture ng organization nyo para naman hindi kayo naguguluhan or hindi kayo malilito sa kung ano man yung gagawin nyo. And so far, yun lang naman yung kailangan nyong gawin para magkaroon tayo ng good organizational strategy. So, 7. Tandaan yan. 7. 7 siya, guys. 7. Flexible, responsive, creative, challenging, realistic, focus, and engage. Tandaan natin. Very good. Yes, so di ba, meron tayong strategy in the strategic planning and then the organization itself. And then meron tayong tinatawag na Technology Development Strategy or TDS. Can you please elaborate on that? Kasi parang bago sa pandinig. Bago siya sa pandinig. Kaya siya masasabing bago sa pandinig kasi ito yung more on internal, kumbaga. So yung kanina yung mga binanggit ko na 7 more on organization siya, pero most likely yun yung mga sa inside the people ng Company. mga tao sa Oo. organization. Yan. So yung TDS or Technology Development Strategies, yun yung ito yung detailed plan na nagde-describe kung paano ma-improve yung mga bagay-bagay dun sa company. Cover dito yung business plans, development plans, and kung paano mahahandle yung mga risk para ma-achieve yung isang goals. And isa pa, nakakatulong siya sa mga manager para ma-track nila kung may issues man inside the company para ma-fix nila yun agad nang hindi nagsasuffer yung schedule nila. Kasi technology development strategy na yung gagawa or nandun na mismo sa technology development strategy yung
makailangan nila. So, yun, malaking tulong talaga magkaroon ng TDS sa isang company or organization. Yes. Can you add anything on that, Mr. Granil? Do you have anything to say or to elaborate more on TDS? So, Bilang isang CIO, kailangan natin magplano eh. Kailangan natin gumawa ng IT strategy. Kapag gumagawa tayo nun, kailangan kasama natin yung mga tamang tao na makakatulong sa atin. May tamang skill, alam yung ginagawa nila para kahit hindi mo sila masyado tignan, hindi mo sila kailangan bantayan, alam nila yung ginagawa nila, sigurado ka na may natatapos sila na kailangan gawin. Na mahalaga na parang wala nasasayang na oras at saka syempre pasahod, syempre. Mahalaga yun. Tapos, yung pagkaplano kasi hindi naman yun madali. yes. Yung Tama. pagkaplano hindi madali. Kasi di ba bilang isang organization meron tayong kanya-kanyang vision at mission. Yes. Pero isa lang lagi yung mission natin eh, maging successful. Tama. Siyempre, Tama. kapag para maging successful, hindi yan madali. May iba, inaabot ng 5 to 10 years. So kung ganun katagal pala yung maging isang successful, kailangan mo ng seryosong pagpaplano. Tama. Kasi kung You need a long-term plan for that. oo, Yes. kapag matagal mo siyang bagong makakuha, matagal mo rin siya dapat pagpapalanuhan. Hindi siya basta-basta pagpaplanuhan. Matatapos mo siya ng 1 day, 1 week. Kailangan mo It siya is siya really a pag-iisipan. process talaga. Kasi kapag hindi mo siya pinag-isipan, maring hindi maging maganda yung magiging takbo ng organization nyo. Masayang yung oras, panahon, at saka yung syempre, lalo yung pera na mahirap kitain. Totoo. So, building a robust IT strategy in support of the organization's goals, vision, and mission is the best step towards positioning the organization at the top of this competitive world, no? Yung team nila, yung buong organization nila for the organization's success. Now, my question on this is, paano ba tayo magde-develop? How to develop an IT strategy? Maganda yan tanong mo. Kasi yung pag-develop niyan, meron yung 6 na steps o 6 na process. 6 steps. Yeah, Okay. 6. Unang-una dyan, syempre, start with assessment. Assessment. Unang-una, kailangan mo mangalap ng data kung paano mo siya sisimulan. Alam mo dapat yung paggagamitan mo. Kailangan may mga kasama ka dyan para mag-conduct ng assessment. Ano ba yung pinakaunang kailangan natin gawin? Meron tayong gagamitin dyan yung, malamang naririnig nyo na to Madalas natin ito mapag-aralan ng high school tapos ngayong college. Ayan. Yung SWOT analysis. Yes. Yes. Every subject, every core subject in college. Walang katapusang employs SWOT that analysis. SWOT analysis Yes. for their Yun yung- research and assignments. Yun yung ang unang-una strength, sunod ay weakness, opportunities at threats yan. Kapag Yeah. nalaman mo yung 4 na yan, mahalaga yung 4 na yun, madali mong mapaplano yung mga kailangan mong gawin. And makakapag-identify ka, yung isa pangalawa, makakapag-identify ka ng teams. Ano ba yung teams? Yun yung mga kailangan pagfokusan ng organization nyo. Kasi kapag hindi nakapag-focus yung organization nyo sa isang bagay or per department, hindi nyo alam kung ano yung dapat nyo gawin na pagpo-focusan ng bawat isa, magkakagulo-gulo kayo. Kaya dapat nakaayos yan. Tapos, kapag gumagawa ka ng IT strategy, dapat sustainable siya. Hindi siya yung sustainable strategy. Kasi sa 21st century, mabilis magbago yung mga bagay-bagay, lalo pagdating sa technology. Kailangan hindi ka mapag-iiwanan dyan. Kailangan nakakasabay siya palagi. Ano bang pagbabago yung mangyayari. Lalo na ngayon. Sa ikatlo naman, yung group project into a strategic framework. Yan. Mahalaga kasi yan sa isang organization Pagka merong organization na merong kulang sa kanila, halimbawa may kulang sa financial. Hindi yun sa financial na pera, yun sa pag-organize ng pera. Kung saan mo gagamitin yung pera. Kasi minsan merong tao na maraming pera pero hindi niya alam kung paano gagamitin Sana all Diba? tayo dyan. Di ba? Kasi merong mga Sana ganun all Kaya tayo kailangan alam mo kung paano i-manage. Yun yung dapat makatulong yung IT strategy mo. Yung pang-apat, socialize your IT strategy. Di ba minsan meron sinasabi kapag meron kang technique or strategy, wag mo ipagsasabihan. Dapat ikaw lang nakakaalam. Hindi po palagi maganda yun. Kasi kapag hindi mo pinagsabi yun, katulad sa organization, pagka hindi mo pinaalam yun sa iba,
Halimbawa, organization nyo, may ganitong technique na ginagawa para umunlad. Siyempre, hindi ba yun magiging advantage mo para makapagkuha ka ng mga investors, tapos yung mga board of directors mo, magdagdag pa ng pera na i-invest nila sa organization mo. So, mas maganda yun. Kaya hindi siya laging maganda na keep mo siya as secret. Kumbaga, wag mong ipagdamot Oo, yung information. Kaya malaga na malaman. Right. O, papaalam mo sa lahat. Yan. Tapos, ikalima, kapag nakakuha ka na ng mga funding na kailangan mo para magsimula ng IT strategy na binubuo mo na pinopropose mo, may pera ka na, alam mo na kung paano nasa na lahat ng resources. Pag paggagawa ka ng ganyan, kailangan na-execute mo siya ng tama. Unang-una, na-execute mo siya ng tama, alam mo paano execute. Tapos, ika-anim ay papublish mo yung IT strategy. Sa pagpapublish ng IT strategy, kailangan well-designed siya. Naintindihan siya ng lahat. Na pag pinabasa mo ba ito sa board of directors, dun sa mga ibang investor, maintindihan ba nila nito na positive ba to sa mata nila? Na dapat dito mag-invest tayo. Yes, wag Tapos, gumamit ng masyadong madaming jargons, Oo. Right. Kasi kailangan maintindihan nila eh. Hindi siya yung parang kailangan pa ipaliwanag. Na, Madaming explanation. dapat unang tingin pa nakakatagal lang nila. trabaho. Unang tingin pa lang nila, ay, maganda to. Oo. Dito ako mag-invest. Ganon. Kamamaya, unang tingin nakakunot yung noon Oo. nila, no? Tapos dapat, hindi lang siya basta-basta. Dapat yung IT strategy mo, magkakaroon siya ng malaking impact doon sa industry at saka organization. Tama. Yes. So, 'di ba, yung mga successful organization nowadays, they make strategic choices about which activities, yung mga activities na kailangan nilang ma-implement para ma-reach nila yung goals nila, yung vision, yung mission nila. And these choices ang tinatawag nating strategic portfolio. Now, we need to manage this strategic portfolio kasi meron siyang big impact sa success ng isang organization. Now, my question regarding about this topic is, what is strategic portfolio management? Ayun, magandang tanong din yan. Yung strategic portfolio management, ito yung pagde-decide mo. Di ba, may pera ka. Hindi mo alam kung Sana all may pera. hindi mo alam kung saan gagamitin. Tama. Itong strategic portfolio management, ito yung tinutulungan ka magde-decide kung saan mo gagamitin yung pera o yung ibang resources na meron ka sa organization para malaman mo kung saan siya mas dapat gamitin. Halimbawa, may problema kayo sa computer, meron kayong problema sa office. I-assess mo ngayon kung ano yung mas mahalagang unahin, computer ba o yung office. Oo. Kailangan mo malaman doon kung ano yung mas mahalaga mong unahin. Anong problema mo? Tapos, syempre, Madami. sino yung magde-decide? Yung naka-assign dito sa strategic portfolio management ay yung senior management team. Senior management team. Sila yung naka-assign para mag-decide. Parang matatanda na yun nandyan. Hindi naman. Hindi naman. Sila lang yung nasa Senior pinaka management. top of the ladder Okay. of the organization because they have the knowledge, the capacity, and the experience para mag-decide. Sila yung mga decision makers natin, right? Hindi siya katulad ng senior. Na, Senior. 5 years old, 65, 6 years. mga 70. So, nandun na lang din tayo sa strategic portfolio management. Ito naman yung follow-up question ko dyan. Ano-ano ba yung different strategic portfolio management approaches? Ilan ba yan? Meron tayong anim Dami na yan, approach. So, ano yung mga yan? Una dyan yung siyempre, yung results-oriented approach. Yung result-oriented approach, ito yung nakafocus doon sa purpose mo. At saka sa strategic purpose ng organization. Tapos yung una, yung objective approach, ito yung nakafocus naman sa data-driven. Kung ano yung mga nakikita mo sa tuwing nagkakaroon ka ng assessment, ng SWOT analysis mo. Tapos, focused. Kapag sinabing focused, iisa lang yung ginagawit mo. Kung ano lang yung mga kailangan mo, kung ano yung kailangan organization mo, doon ka lang nakafocus na sa pag-approach. Yung structured, yung process-oriented. Paano ba pag sinabing process-oriented? Kung ano yung mga ginagawa mo sa organization, doon lang umiikot yung resources mo. Engaging, ito yung ni-involve mo yung tamang tao sa bawat panahon na kinakailangan sila. Halimbawa,
yung manager. Tuwing kailan ba sila kailangan? Dapat lagi silang nandun. Para ma-lead din Oo. yung mga members. Tapos yung pragmatic, Engage sila, no? yung panghuli ay pragmatic. Kailangan ay complement yung organization mo doon sa mga nag-exist na client natin. Yes, Grabe, thank you very napaka much for that very informative. You're welcome. Yes. informative talk. So, today, guys, Iba talaga si CIO natin, yes, no? CIO and COO. Oh. Kulang na lang CEO. Ako na yun. Ikaw na yung next. Ako na yun. So, today, we learn about the importance of strategy in a business. So, di ba sinabi natin na strategy can make or break a business depending on the strategy itself and on its implementation. And then, di ba, sinasabi nga natin na that in this world, nothing is permanent except the word Change. Yes, Yan. change. So, business need to integrate these IT strategies, the technologies, para to improve their situation and to position themselves at the top of this competitive world. And then, kasi 'di ba, nandito na tayo sa mundo wherein innovation continues. Innovation is everything. Innovation ako ng innovation. Why? Because that is the topic for the last part of this mini-series, technology. So, thank you very much for accepting my invitation and guesting here in my podcast. Is there anything you want to add? Anything you want to promote? Anything you want to impart to our guests, to our viewers, to our listeners? Meron pa ba? Wala. Ang dami Wala na, natin grabe, sinabi, ang dami no? nyo na sinabi kanina. Sana lang makabalik pa kami sa podcast mo. Any advice, rather? Kailangan lang galingan mong mag-adapt sa changes. Yun Yes, lang. adapt, and then kailangan mag-research, Yes. right? Hindi pwedeng kung ano lang yung ibigay sa'yo or kung ano lang yung nalalaman mo, mag-stick ka na doon. Kailangan mo mag-research Yes. talaga. Kasi nga, di ba, katulad ng sinabi ko kanina, napakadaming changes at napakadaming information. Lalo na, nandito na tayo sa knowledge economy. So with that, salamat sa pagbabahagi ng inyong kaalaman. Thank you for din. the very informative talk right now. Yes. And see you guys on the last part of this podcast. Sana nandito pa kayo next week and hope you gain something. And Yes. hope you enjoy us Sana talking natuto sila sa amin. Yes. Hope you enjoy about us talking about literally anything. Yes. This is the end of today's podcast. I am Diana, your Ate D, and I am now signing off. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Mukha ng BPC. Hanap tayo ng ibang Ayan, ibang location. for our Yan na yung intro ng